Hello po mga boss. Kumusta po kayo lahat? Shout out sa ating mga viewers. So ngayon mga boss, ang gagawin ko ay magpupunla ako itong sili. Siling Taiwan ito mga boss. So panoorin nila mga boss kung anong variety ito at kung paano ba yung proseso ang gagawin ko sa pagpunla para tumubo itong mga seeds ito. So ito mga boss, panoorin nyo lang ako at tapusin yung video. Pero bago pala lahat mga bossing, mayroon tayong shout out muna. Big shout out sa ating channel member kay Boss Gings Juan. Ano ba to? Gings ba to o Ginghis? Hindi ko alam paano ito bigkas yung pangalan ng boss. Gings Juan. Maraming salamat po boss sa pag-join sa aking channel membership. At yan po ay malaking tulong na po yan para sa katulad ko na gumagawa ng mga video, ang inyong pag-join. Maraming salamat po sa pag-join at sana po ay patuloy-tuloy ka lang na suportahan mo kami para ako naman din ay patuloy-tuloy lang na makakagawa ng mga video na kapakipakinabang at makatulong sa kapwa ating farmers lalo sa mga baguhan. So yan, boss, magandang araw po sa inyo. Mabuhay ka po. Maraming salamat. So ngayon mga boss, ito yung gagamitin kong medium soil. Ito yun. Ito mga boss yung ito yung manure ng kalabaw. Natuyo muna sa araw. Nabilad ito siya ng halos 3 buwan. Nung matuyo, sinunog. Kaya maitim na siya. Kasi nasunog na siya. So ang purpose ito, kaya siya sinunog, kasi alam naman natin lahat na itong pagkain ng kalabaw dito sa lugar namin, sa bukid, ay mga damo. So marami ito siyang halo na mga buto ng damo. Kaya pag hindi natin siya sinunog, ito tubo yung buto ng damo, kasabay sa pagtubo ng punla natin sili. So ikat ba damo? Kung bunutin naman natin pagtubo, ay hindi po pwede kasi masasaktan naman yung ugat ng sili, magkakamatay. Kaya sinunog muna siya bago gamitin. Para yung mga seeds ng damo dito na kasama sa dumi ng kalabaw ay masunog din o di hindi na siya makatubo. So yan mga boss ang ginawa ko dito, sinunog bago siya gamitin. So yan mga boss manure ng kalabaw ang gagamitin kong medium soil. So ngayon mga boss, ang gagamitin ko ng variety, ito yung yan, Red Hot F1 ng Swiss Seeds. Siling Taiwan ito mga bossing. So dahil itong aming taniman ay backyard lang naman ito, hindi naman siya malawak. Ang binili ko, ano lang ito siya, ilan ba to? Bali 5 sachet lang ito mga bossing. 5 sachet lang ito. Itong binili ko, 5 sachet. Ayan. 5 sachet lang ito siya. Ang laman ng isang sachet, 150 seeds. Ayan. 150 seeds. So, ibig sabihin, ito, kasi itong 5 na ito, nasa, 800 seeds ito lahat. Maring humigit pa. Kasi itong isang sachet nito na nakalagay dyan na 150 seeds, hindi naman yan sakto na 150. May sobra yan mga boss. Kalimitan nito, mayroong 160, may 180, may 170 na seeds ang isang sachet. Kasi palagi ako bumibili ng mga sachet ng sili, hindi siya sakto, sobra talaga. Hindi walang kulang ako nabibili. Palaging sobra sa bilang sa 150 seeds. So itong 5, abot ito siya ng halos 800 ito. So makikita natin ito mamaya mga boss kung ilan ba talaga ang laman nito. So ngayon ang gagawin ko dito mga boss, ilalagay natin sa silindre. Meron kasi tayo mga comment sa video. Yung iba matagal na yun pero mayroon ako diyan video ng pagpula nito Pero marami pa rin nagtatanong siguro nga yung iba maaaring baguhan para sa aking channel at hindi pa napanood yung mga video na yon. So gawa tayo ulit ngayon ng video para at saka Taiwan naman ito. Yung kasi mga previous video ko mga siling panigang. Pero ganoon din naman, sili pa rin naman yan.
Ang ginagawa kasi ng iba nating kapwa farmers, lalo yung baguhan dito, pagkalagay nila ng seeds dito sa butas ng seedling tray, didiligan nila, didiligan nila ito ng tubig. Pagkadilig, pinapatong na sa ganitong halimbawa lamisa, tabi-tabi lang. Tapos yung iba, tinatakpan lang ng plastic or sako, pagkabasa. Kaya, palagi ang reklamo ng iba, bakit daw hindi tumubo? Na yun daw nabili naman yung seeds, hindi naman daw expired. Bakit daw hindi tumubo? At araw-araw naman daw niya didilig. Yan yung comment din sa ating video at saka mga tanong. Mali nga po yun na araw-araw didilig yung punla. Hindi nga pwede, lalo yung seeds pala nakalagay rito. Hindi siya dapat diligin araw-araw. Kasi minsan yun ang naging sanhi ng hindi pagtubo ng seeds. Kasi sa sobrang kadidilig ninyo araw-araw, ang nangyayari yung buto ng sili nabubulok, na-over sa basa. So hindi ka tutubo. Yung iba nga, mayroon yung sa atin nagko-comment sa video na sabi, kanya raw pinunla, 1 week na daw, hindi pa tumutubo. Yung isa naman daw, 10 days na, hindi pa raw tumutubo. Hindi ko rin masagot ng diretso kasi nga mga boss, hindi ko naman nakita yung paano ba yung proseso ng pagpunla nila. Kaya hindi natin alam, kaya hindi natin alam kung bakit tumubo. Hindi naman daw expired yung seeds, bakit daw hindi tumubo. Maaari siguro sa palagay ko, baka mali yung proseso ng pagpunla. So dito mga boss, mamaya, pag nalagay ko seeds dito, kakaiba ang gagawin ko rito. Kakaiba ang style. At itong ginagawa kong technique ng pag pagpa-germinate ng seeds ng sili at iba pang seeds na pinupunla, hindi pa ito sumasablay mula nang ginagawa ko ito. Kumbaga ito ano, proven and tested ito. Doon sa ginagawa ko pang munla at ginagawa ko pang maraan. So tested naman siya. Hindi pa naman ako nasiraan ng punla na hindi tumubo. Tumutubo naman lahat, halos perfect nga eh. Nakadepende lang yun sa mga seeds. Kasi kung titingnan naman natin dito sa ano, dito sa pakete ng seeds, nakalagay naman yan, ayun basa niyo naman yun Nasa 85 up percent lang ang germination nito. So, ibig sabihin, sa 100 boto, possible na 85 or maaaring humigit ang pwedeng tumubo dito sa seeds na nakalagay dito. So, walang ano, kung sakali man namunlakat, hindi lang tumubo, so walang kasalanan yung seeds. Kasi nilagay nga rito ng company, 85% up ang germination. So, ang sigurado na tutubo lang sa 100 boto ay 85 at maaaring humigit. Ibig sabihin, hindi perfect. 15% yung hindi niya sure kung tutubo. So, yung mabusahan mo, nawa na mabus natin, mabagawa niya. Kasi yung iba, ba't daw sabi ba't daw daming hindi tumubo sa pinula niya? Nakalagay na nga dito sa pakete, 85% lang ang germination. So, hindi kasi posible nga hindi tumubo lahat. So, yung mga boss sa mga baguhan. So, ngayon mga boss, ilalagay ko na sa, sa seedling tray. Magsimula tayo mga boss. Wala si Boss Mike mga bossing dito. Kaya, hindi pa siya dumarating. Kaya magsulo-sulo muna tayo. Para makapagsimula tayo magpunla. Niliit ng seeds dito. Backyard gardening na ito mga bossing. Gagawin natin Boss Mike. Dito sa tabing bahay. Hindi siya doon sa sa malawak na area. Dati kasi may meron sa atin na nagko-comment sa mga video at nag-message. Doon sa aking messenger, sabi nila dapat daw magtanim din daw kami ng siling Taiwan, sabi nila Kasi daw bakit daw yung video namin puro daw siling panigang sabi ko nga doon
mga nagko-comment sa ating video mga boss, wala nang pinagkaiba, sili pa rin naman yun eh. Kahit na yan siling panigang o siling Taiwan, sili pa rin po yan, wala nang pinagkaiba yan. Pareho lang ang pag-alaga niyan. At pareho lang yung tinatamaan ng mga boss ng anthracnose. Siling panigang, siling Taiwan, bell pepper o yung atsal. Pare-pareho lang po yung tinatamaan ng lapnos at nagkukulot pare-pareho. Sili pa rin yan eh. So wala nang pinagkaiba yan sila. So dito mga boss, magsisira naman kami sa inyo sa pag-alaga ito. Paano ba yung ginagawa namin diskarte rito? Subaybayan nyo lang ito mga boss ha. Yung mga update ito. Para makakuha kayo ng mga idea kung paano yung ginagawa namin mga diskarte. Kasi bawat farmers nga may kanya-kanyang diskarte at pamaraan sa pag-alaga ng sili. So ngayon nga naisipan namin ni Boss Mike mag-tanim naman itong siling Taiwan. Ito yung Red Hot F1. Para malaman niya kung tatama talaga ng lapos o hindi. Sabi kasi nila bakit daw puro lang panigang ang tanim namin? Bakit daw namin subukan magtanim ng ganito ay yung siling Taiwan para daw malaman kung hindi tatamaan ng lapnos. So tingnan natin mga boss kung tatamaan wala tayong magawa. Kung talagang tamaan, di ang magawa lang natin diyan di gamutin. Di ba mga bossing? Natural pag tamaan ng lapnos yan gagamutin. Para hindi lumala. Kasi kung hindi mo gamutin yan, di lalala yan. So malulugi. So yan, 5 sachet na 150 seeds. Pero marami ito, nasa 800 ano ito. Basa na ito mga bossing, itong medium na nakalagay dito, basa na to. Diniligo na ito kahapon bago ko siya ngayon ilagay sa tray. Kahapon pa lang binasa ko na ito. Kaya hindi ito siya dapat basain. Sapat na yan para tumubo siya. Yung pagkabasa kahapon. Dami nagko-comment dati sa nag-comment sa video tsaka yung dati nagme-message bakit daw yung pinula yung sili hindi na tumubo eh. Natanong ko baka expire, hindi naman daw eh. Malamang baka ano lang. Baka pumali ang proseso ng pagkapunla nyo. Ay hindi talaga tutubo yung pagmali. Lalo ngayong style ng iba wala kang tigil ka didilig, araw-araw didiligan. Masisira po yung seeds pag araw-araw mo binasa ito, mabubulok. So ngayon, takpan natin ito siya ng itong medium. Para matakpan. Di ba? Ganyan lang yan eh. Oh. Tapos na ito isa. Cut natin. Ngayon lang kasimple magpunla ng sili. Buhat natin mga boss. Lagi nagtatanong. Naghahanap ng planting guide ng kahit anong gulay. Dito sa ibabaw no, nakalagay naman na eh. Yung sa fertilization nila ito. Yung mga basic. Para makita nyo mga boss ang kabuuan ng planting guide ng Swisage. Ito mga boss i-scan nyo lang ito. Yan. Yung QR code na yan, i-scan nyo na lang. Yan o yan. Yan. Oh, di ba? Sa mga baguhan natin na hindi alam yung planting guide kung saan makita. Yan, i-scan nyo lang po yan. So, pag na-scan nyo po yan, andyan yung planting guide ng Swisage. So, kailangan na ito, pag in-access nyo to, kailangan may internet connection kayo. Kasi pag wala kang internet, hindi mo ito ma-open. Kailangan mayroon kang connection ng internet para pag scan o pag open, pag in-open mo to, pag na-click mo siya, di mag-open na o makikita nyo na yung pwede nyo na ma-view ang kabuuan ng planting guide. Andito mga boss sa ano to, dito. Sa QR code na to, i-scan nyo lang sa inyong mga cellphone. Lalo mga Android, may mga scanner naman yan. So yan yung mga boss, sa mga baguhan. So sana sa mga boss sa baguhan, kahit pa paano, nakapag-share naman ako sa inyo ng mga simpleng pamaraan. Mga basic ika na ginagawa sa pagtatanim ng mga gulay tulad sili, o paano magpunla,
Dito, kumpleto na rito mga boss sa planting guide dito. Ito yung guide, pati pagpunla. Lahat-lahat na hanggang sa pagpataba, hanggang sa paglipat tanim. Nandito lahat. Nandito lahat sa QR code na ito kung na-scan nyo. Pati spacing na dito, nasa inyo lang, pwede kayo mag-adjust. Basta basahin nyo lang yung recommendation ng SWSH. Dito pag na-scan nyo to. At kumpleto na dito. Hindi nyo na kailangan magtanong kani-kanino pa ng kapwa nyo farmers. Nandito, mababasa nyo dito sa QR code na to. At kayo nang bahala mag-adjust kung sundin nyo o hindi. Kami naman, minumodify namin kasi yung dito, spacing dito, masyado masinsin. Ay, lalo pag yung maganda yung lupa nga, ay lumalago na todo yung tanim. So, mahirap naman dumaan. Kaya, yung spacing dito, yung bid, yung dapat ng bid dito, hindi namin sinusunod. Mas nilalakyan pa namin. Pero, hindi tumapos yung guide para ito sa mga beginners talaga. Mga newbie farmers na wala pa masyadong idea. So, pagkabili nyo ng sachet o yung lata, kahit sa lata mga boss, meron yan. Yung lata ng seeds, meron din doon. I-scan nyo lang yung QR code para makuha nyo yung tamang guide ng pagtanim, pagpunla at pag-alaga hanggang sa mag-harvest. Yan mga boss. Sana dito sa video ito may napulot ng mga idea yung mga boss natin mga baguhan. Lalo doon sa mga gusto magtanim ng mga gulay. Kahit sa backyard. Itong ginagawa ko mga boss ng mga pamaraan, bagaman itong sa amin ngayon, ang backyard gardening lang ito. Pwede nyo ito i-apply sa maramihang pamumula. Ganun pa rin ang gagawin nyo. Kahit na magpunla kayo ng daan-daan tree na dyan. Halimbawa, isang hektarya na tatamnan nyo o pang 200 seedling tree na, ganun pa rin. Ganun pa rin ang proseso niyan. Wala nang pinagkaiba. Kung sakali man walang walang mga greenhouse sa lugar nyo na nagbibenta ng punla. Dito sa amin kasi marami dito sa aming mga boss greenhouse na bilihan talaga ng punla. Kaya dito sa amin ang karamihan dito hindi na sila nagpupunla. Bumibili na lang yung na yun, ready to transplant na yun. So, wala ka nang intindihin. Basta pag deliver sa'yo yun, diretso tanim na. Wala ka na yung punla pang didili araw-araw na sa seedling tree, wala. Marami sa amin dito mga boss. Ay sa ibang lugar kasi, lalo sa malayong lugar, Visayas at sa Mindanao, may mga area dyan na, pero ewan ko lang sa ibang part ng Visayas at Mindanao, baka meron na rin siguro, baka meron na rin mga greenhouse na nagbibinta ng seedlings. Dito sa amin sa Luzon kasi, dito sa Nueva Ecija, ay kahit saan ka dito pumunta ng halos, marami. Marami kang pamilya na greenhouse na pwede kang bumili ng on the spot na punla kung konti lang kailangan mo, pero kung maramihan na, kailangan mo talaga sa kanila i-schedule, ano mo yan sa kanila, i-order, magpapunla ka talaga sadya. Tapos may exact date kung kailan mo gusto i-deliver. So, sa ibang lugar kasi, wala raw tindang punla, lalo sa, meron tayo isang subscriber sa Iloilo na sabi niya wala raw doon nagbibinta ng punla. So, dito sa video ginagawa ko ito, siguro naman kahit paano may mga idea kayo makuha dito na siyempre mamumula kayo at wala kayong mabiling punla. May mga idea kayo makuha dito mga boss kung paano yung tamang pamaraan ng pagpunla. So, yan mga bossing, sana ay nakapag-share kami sa inyo ng mga bagay-bagay na pwede nyo mapakinabangan at magamit sa inyong pagpaparming. So, ngayon mga boss, ito na yung panghuli natin gagawin. Dahil meron ng mga buto. Kung makita si mga boss, kung makita niyo ito mga boss, kung mapapansin niyo, magkapatong sila ng pantay-pantay. So, mali yan kasi meron itong seeds. So, baguhin natin ang pagpatong ito. Ganito na mga boss, ganito. Yan. Ang gagawin natin pagpatong dyan, dapat sa halip na ganyan na magkapantay, dapat magkaganyan. Diba? Yan, ganyan ang mga forma niya, mga boss, ganyan ang forma niyan. Para pagtubo dito ng seeds, paglabas ng seeds dyan, dito siya sasakto. Dyan siya lalabas dito. Hindi siya maipit ito. Kaya siya magkalihis. O, di ba? So, ganyan ang patong yan. Kasi ganito yan, oh.
Ano. Paglabas ng tubo dyan, dito yan sasakto dito. Dito. Sa pagitan ng dito. Dito lalabas yung tubo. Kaya dapat ang lagay magkaganyan. Yan, magkalihis. Hindi siya pwede magkatapat. Kasi pag nagkatapat siya, maipit yung tubo. Hindi makakalabas. Kailangan nakaganyan. Sakto yan, oh. Oh. Nakatapat yung butas din, oh. Pag tumubo yan, oh, dito, sakto pag tubo niya, dito lalabas yung tubo sa ganito. Diyan sa pagitan. So, hindi maipit yung tubo niya, makakalabas. Kasi 4 to 5 days, tubo na yan, may nakalabas na yan. So, ay paano siyempre kung tulog ka pa? Eh, hindi mo siya agad maiangat. Yung punla na tumutubo masisira kasi maipit dito kung magkatapat. Eh, kung magkalis na katulad nito, oh, o paglabas ng tubo, dito yan sa sakto. Dito. Yan yung dyan sa pagitan na yun, dyan. O, diba? Hindi siya masisira. So, yan mga boss ang diskarte ginagawa namin dito, ginagawa ko. So, ito ngayon, babalautan ko ito siya ng plastic. Patungin natin lahat. Para makita ng mga viewers natin. Kung paano ba talaga yung tamang yan, pamaraan ng pagpatubo. Pagpa-germinate ng sili. Yan. Yan. So, ngayon, dahil meron itong nakalagay na seeds, tapos na ito, yung pagkapatong niya nakaayos na. So, kukuha tayo ng plastic. Ito naman, ito. So, hindi raw tumutubo yung yung punlat nila. Eh, tama naman daw yung, basa naman daw yung, basa naman daw yung medium, tapos hindi naman daw expired yung, yung seeds. So, ito mga boss, para sa inyo to sa mga baguhan. Para magkakaroon kayo ng idea. Ito mga boss, yung ganitong pamaraan, na ito? Proven tested ito. Basta siguraduhin nyo lang, nabasa yung medium soil bago nyo ilagay sa seedling tray. At yung seeds, dapat hindi talaga expired. Pagkatapos, takpan natin dito. Yan. Yan, ganyan lang yan, oh. Diba? Yan. Itatali natin dito para hindi siya sumingaw. Ganyan. O, diba? Ganyan na. Yan. So, yan. Mamaya-maya lang ito. Magpapawis na itong plastic. Magbumuis na ito. Kasi nakakulob na siya eh. Alam na singaw. Hindi na mapasok ng hangin. So, pag nagmoist yan, dahil nakakulob na siya, yan na yung magpapa-germinate sa seeds. Kaya hindi mo na siya kailangan diligan araw-araw. Yan, magpapawis yan. Itong plastic. Dahil sarado siya eh. Wala siyang singaw eh. Magmumuis yan. Pag nagmuis yan, yan na yung manatili niyang maging pambasa dyan sa medium para manatili yung moisture ng medium na hindi matuyo habang ang seeds ay nag-germinate. So, hindi siya kailangan na diligan araw-araw. Kasi kung diligan mo araw-araw yan, mabubulok yung seeds. Hindi tutubo. Masisira. Kung sakali man meron tutubo, na pa isa-isa. Eh, marami yung hindi makakatubo. Kaya hindi siya in-advise na diligan araw-araw yung seeds na nakalagay sa tray. Kailangan lang basa ang medyo bago ilagay sa tray, bago ilagay yung buto. O pag nailagay yung buto, ganito nga, ipapatong sila ng magkakalihis. Hindi siya magkatapat. Para pag lumusot yung tubo, hindi maipit. So sa ganitong pamaraan, after 4 to 5 days, pagka basa yung medium na nilagyan nyo ng seeds, at may balot na ganito, at yung seeds ay hindi expired, 4 to 5 days, sigurado yan. Marami na nakatubo niyan. So, 6 days hanggang 7 days, labas na lahat yan. O halos sabay-sabay na sila. O 5 days, mula pagka, ito, after 5 days to, bubuksan ko na ito. O 4 days pa lang kasi minsan 4 days yung
Minsan namunla ako no'n, 4 days pa lang, halos kalahati na 'yung nakalabas, eh. So 4 days pa lang tinanggal ko na ito, yung plastic, tsaka pinaghihiwalay ko na itong seedling tray. Pinatong ko na sa isang lalagyan na papag, para 'yung pagtubo niya tuloy-tuloy na paglabas ng mga tubo, paglaki. Kaya ito, after 4 days 'to, kailangan talaga ito tingnan, silipin mo 'to, kailangan. Kasi marami na siguradong labas yan, 4 days. At kailangan mo siya tanggalin na, hiwa-hiwalay na. Alisin na sa pagkapatong-patong, para 'yung pagtubo niya hindi maabala. So sa ganitong pamaraan, sa maraming pagkataon at maraming beses, kahit kailan hindi pa ako nasiraan ng seeds. Wala pa ako sumablay. Tuwing mamunla ako, sa ganitong pamaraan, tumutubo. So lagi na nakalagay doon sa pakete ng binhi, na nakalagay doon, 85% up ang germination. So, ibig sabihin, hindi lahat ng butas ng tray na nilagyan mo na 128 hole ay tutubo lahat. Posible na mayroon talaga diyan hindi tutubo. At kung minsan mayroon din seedling tray na solid, perfect lahat, tumutubo lahat. Siguro nga baka napagsama-sama mo lahat ng seeds na tutubo, kaya mayroong perfect. Pero hindi mawala na meron talagang nasasablay na hindi tutubo. Pero konti lang yan. Kasi nakalagay naman 85% eh. So, 85% up, ibig sabihin 85% at maaari pang humigit pa sa 85% yung tutubo. So yan mga boss, sa mga baguhan natin mga bossing na nakasubaybay sa aking YouTube channel, lalo sa mga wala pang idea sa ganitong pamaraan at walang mabilihan ng seedling sa lugar ninyo at gusto nyo magtanim, siyempre mamumula kayo. So ito yung video ito para ito sa inyo mga boss. Sana sa ganitong pamaraan ay makuha kayo mga idea na makatulong sa inyo at sa inyong farming. So hanggang dito na tayo mga boss. Abangan nyo lang yung update nito. At i-update ko ito pag tumubo ito. Next week na siguro yan. Hanggang sa pagtanim nito, hanggang sa pag-alaga, hanggang sa pag-harvest, subaybayan nyo lang. At i-upload namin yung step by step nito. Para makatulong tayo naman doon sa mga baguhan na hindi alam ang ginagawa, nangangapa. Ang iba, nagtatanong kanino. Ang problema malaki. Yung pinagtanungan na farmers, hindi naman tinuturo yung tama. Sa halip, nililigaw pa yung tatanong. At siguro nga, ayaw nila na may kalaban sila sa market. Gusto nila sila lang kumita. Sila lang gusto mabuhay. Kaya ayaw nila ituro yung ginagawa nila. So hanggang dito na tayo mga boss. Babay mo na. Abangan ang next video. Bye-bye.